Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayo maayos at mabuting kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong likod, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong putok na po ito sa House of Representatives mga katambay na magbibitiw o nagbitiw na ang isang tinatawag ng Vice President na tambaluslos at ubod daw po ng takaw sa pera ng taong bayan. Kasama pa ang isang nagtatago na yata na si Saldico sa Amerika, mga kababayan. Napakalilinis na mga mambabatas, mga kababayan. Pinagtataguan ang issue ng korupsyon nila umano. Nagtatago na yata yung isa at bigla nagkasakit. Ganyan po ang mga politikong malilinis maglingkod sa bayan. Nagtatago pa yung isa yata at bigla nagkasakit. Yung isa naman, ayaw magsalita at ayaw sagutin. Hindi po katulad ng mga Duterte, katulad ng Vice President, lahat ng issue ay sinasagot niya. Hindi po ba? Hindi po katulad nila. Nananahimik mga kababayan. Ibang klase. Ganun po talaga. Dahil nga po baka mahuli sa sariling bibig ang mga sasabihin at isasagot nila, lalong-lalo sa issue ng korupsyon nila. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. House Speaker Martin Romualdez nagpaalam na sa party leaders sa Kamara. Speakership ipapasa na kay Deputy Speaker Faustino Bogie D sa sesyon ngayong hapon. Si Vic Somentak sa detalye ng balita. Kinumpirma ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno na pinatawag ni House Speaker Martin Romualdez ang mga party leaders ng Kamara sa kanyang opisina para magpaalam. Ayon kay Puno, naganap ang party leaders meeting matapos makausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Romualdez sa Malacanang kaugnay ng change of leadership. Inihayag ni Puno na napagkasunduan na si Deputy Speaker Isabela Representative Faustino Bogie D ang papalit na speaker, kaya hiniling ni Romualdez na suportahan si D matapos siyang mag-resign bilang speaker. Okay, nakausap na niya daw yung presidente and he had informed the president that he was going to resign his position today. Nung pinag-iisipan niya bago siya pumunta sa Malacanang, sabi niya magbibitiw na lang siya ng completely para hindi sabihin na nag-ele-ele pa siya, na baka babalik rin lang yan, mga ganun, no? Na tutuloy pa rin niya pag-influensya ng House. Sabi niya, tatabi na lang daw siya para maharap niya lahat ng mga akusasyon, mga chismis, mga paratang sa kanya hinggil dito sa mga blood control at kung ano pa yan. Inamin ni Puno na pinipigilan ng mga party leader si Romualdez na mag-resign, subalit nagpasya ito na bumaba sa pwesto para harapin ng patas umano ang mga akusasyon ng katiwalian, partikular sa isyu ng pondo sa mga flood control projects. Hinakot na rin ang ibang gamit ni Romualdez sa Speaker's Office para bigyang daan ang pag-upo ng bagong speaker ngayong hapon. Vic Somentak para sa Mata ng Agila, matatag. Yan po mga tambay, hinakot na raw po ibang gamit ng speaker na tinatawag na tambaluslos, mga kababayan. Ibang klase para daw po maging patas at haharapin daw po niya ang lahat po ng akusasyon sa kanya, mga kababayan. Napakaganda po niyan mga katambay, lalong-lalo po sa panahon po kasi ngayon ng binagawang Pilipinas. Mahirap pong maging parehas ang investigasyon dahil po sa kanila nagmula ang korupsyon. Di ba? Magiging maganda lang po ito at patas ang investigasyon pagka napalitan po ang liderato. Lalong-lalo po kung ang Vice President ang magiging presidente. Alam niya po kasi lahat ang ginawa ni Saldico at ni Tambaluslos kung paano po ito gumawa ng korupsyon sa pera daw ng taong bayan. Hindi po ba? Mga singit-singit. Extraordinary. Naranasan po ng Vice President yan. Lalong-lalo na nung siya po ay DepEd Secretary. Hindi po ba? Kaya po kung ngayon po sasabihin magiging patas ang investigasyon, lalong-lalo sa speaker at kay Saldico, malabo pa po yan sa sabaw ng pusit. Kung ngayong liderato po. Mag-aantay naman po tayo ng tamang panahon para dyan.
Pero tingnan naman po natin ang sagot ng palasyo. Mga kababayan, sasagot naman po ang palasyo dyan. Malungkot nga po ang isang Yusek eh. Di po ba ipinagmamalaki nilang binagaw ang Pilipinas? Hindi po ba? Pero ngayon po, siyempre po, ang lagi pong issue at laman ng balita ay puro po sila. Korupsyon, mga kababayan. Kaya siyempre po, malungkot po ano ipagmamalaki ng palasyo kung ang liderato po ay 3 taong issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya malungkot sa muka. Pakinggan po natin ang pahayag ni Jose Castro. If ever man po na mag-resign si Speaker Romualdez, at ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap kung ang kanyang dahilan po ay para maging maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we know what was discussed during the meeting of President Bongbong Marcos and House Speaker Martin Romualdez yesterday, and who were the people present during the meeting? Ang maiko-confirm ka lamang po ay nagkita po sila ng Pangulo, at kung ano po yung napag-usapan nila ay hindi po natin masasabi. Okay, but clearly yesterday, Yusek, mainit po na usapin yung change of leadership in Congress. So I wonder if the President gave his blessings na mapalitan yung head ng Congress, considering that Congressman Toby Chanco himself said that although co-equal body, they respect the President, so they need to discuss the issue with the President. Sa ngayon ay wala po tayong masasabi at hindi pa naman po yata nagre-resign si Speaker Romualdez. So tingnan na lamang po natin kung anong susunod na magaganap. Last na lang po, ma'am. What does Malacanang think about the possible change of leadership in Congress? How will this help when it comes to preserving the integrity of the institution or the government as a whole, considering po na na-link din si Congressman Romualdez issue ng flood control projects, although not directly, but he was mentioned? If ever man po na mag-resign si Speaker Romualdez, at ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap kung ang kanyang dahilan po ay para maging maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Mga tambay, malungkot at walang kasiyahan ang pagmumuka ng isang Yusek, mga tambay. Dahil ang administrasyon po ng kanyang boss ay puro po issue ng pamumulitika at korupsyon sa kanyang panunungkulan ng mahigit 3 taon. Hindi po ba? Samantalang nung mga nakaraan ay puro po pamumulitika, salag, batikos sa mga Duterte. Ngayon po, puro salag na lang po ang gagawin niya. Puro salag sa mga bumabatikos naman po ngayon sa administrasyon po ng kanyang boss. Hindi po ba? Kaya ano po ba isasalba? May isasalba pa ba ang institusyon ng Kongreso, lalong-lalo ang House of Representative? Ano pa ba dignidad para isalba sila? Sige nga, ugat ng korupsyon, nagmumula ang ugat ng korupsyon sa kanila dahil nga po sa pera, sa budgeting. Hindi po ba, mga kababayan? At kung magre-resign naman po ang isang speaker, mga kababayan, matatapos na po ba ang korupsyon ng House of Representative? Mga kababayan, kung magre-resign ang speaker, hindi pa rin. Hanggat hindi nila binubuksan ang mga libro nila. Never pong matapos yan at matunton ang mga tunay na magnanakaw po sa Kongreso at isama na natin ang Senado. Kaya nga yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, buksan nyo libro nyo sa taong bayan. Ipakita nyo kung saan nyo dinadala ang pera ng bayan. Malalaman po kasi ng taong bayan, lalong-lalo ang speaker, di ba? Na halos po sinasabi, pati ang mainstream media, nasasangkot
Meron din pong mga proyekto ang speaker sa kanyang distrito. Hindi po ba? Marami rin pong flood control project ang speaker sa kanyang distrito. Hindi po ba? Sa tingin nyo, walang involvement ang speaker? At hindi lang po ang flood control ang merong proyekto ang speaker sa kanyang distrito. Hindi po ba? Marami po yan. Karsada nga lang eh. Pagawain po yan. Proyekto. Hindi mawawala speaker dyan. At marami pang iba. Hindi po ba? Napunta na nga ang Vice President dyan eh. Di ba? Nag-land po siya. Parang bumiyahe siya by land. At nadaan siya sa bayan ng speaker. Di ba? Sa Leyte. I think, sabi nga ng Vice President, parang naalala ko eh. Anong klaseng karsada ito? Bako-bako, lubak-lubak. Samantalang napakaraming pera na speaker. Di ba? Yung mga proyekto, giba-giba. Parang ganun yata ang lumabas doon, nakakita natin eh. Na sa isang pahayag ng Vice President. Hindi po ba? Hindi katulad sa Davao City. Maayos na maayos ang proyekto at karsada, mga kababayan. Diyan lang po, mga kababayan. Tama yung sabi ng Vice President eh. Ang ugat ng korupsyon at kumukontrol ng pera ng bansa ay ang speaker. Ngayon, kasama si Saldico na nagtatago na yata sa Amerika. Sinamahan na yata si Andy Bautista, yung nagtatago rin na may issue sa Comelec. Kaya po isang araw o darating ang panahon, marami pong magtatago at magkakasakit na mga politiko sa Pilipinas. Lalong-lalo po pagka ang Vice President na ang magiging Pangulo ng bansa. Marami pong magkakasakit dyan. Dahil mismo, sabi ng Vice President, napakarami po ng mga bahay na ipundar na bahay sa ibang bansa ng halos kaalyado ng Pangulong Marcos. Marami raw po na dapat imbestigahan. I-lifestyle check. Hindi po ba? Hindi po ba dapat ipa-lifestyle check po lahat ito? Lalong-lalo po ang speaker at Saldico na napakarami pong ari-arian, pati mga luxurious, mga nagmamahalang mga bilyones na mga helicopter at ng mga private jet na napakagaganda at napakamamahal. Mga kababayan, bilyon ang halaga. Hindi po ba dapat i-lifestyle check yan? Hindi po ba? At yung sinasabi nga po ng dating Pangulong Duterte at ni Congressman Pulong, matutuldukan lang ang korupsyon sa Kongreso. Number 1, bubuksan ng libro. Magbukasan ng libro. Pero hindi naman po yan iimbestigahan nila. Yung mga libro nila, hindi naman nila bubuksan yan. Baka po kahit putulin mo mga yagballs niyan, hindi bubuksan ang libro niyan. Matutuklasan ang korupsyon nila eh. Bakit naman bubuksan ang libro niyan? At aabangan din po natin mga tambay. Aabangan din po natin ang TUADCOM o Quadcom 2.0. Kung iimbestigahan po nila ang korupsyon nila, lalo-lalo po ang sa pangunguna ng Tambaluslos at Saldico. Kung iimbestigahan po ng Quadcom o TUADCOM 2.0, mga tambay. Di po ba? Tingnan po natin kung magbubukas po sila ng investigasyon ng korupsyon. Dahil nagbitiw na po ang kanila pong tambaluslos umano, mga kababayan. Kaya po dito po mga kababayan, hindi pa po natatapos ang issue ng korupsyon. At never po itong matapos at matunton ang mga tunay na magnanakaw at mga demonyong politikong nagnakaw sa pera ng bayan. Hindi po matutunton, mga kababayan. Lalong-lalo po yung mga ulo. Yung mga ulo. Mangyayari lang po yan na matutunton ng mga ulo, ang mga talagang utak ng systematic na korupsyon na ginawa nila pag hindi na po Pangulo ang isang Bongbong Marcos. Mga kababayan. Diyan po matutuntun lahat yan. Dahil sana, pag naging presidente ang vice president, pabuksan na po ang mga libro ng bawat congressman at representative, lalong-lalo po ang mga party list
na napakatagal na po, mahigit 50 years na po yan, mga kababayan. Panahon pa po, mga kababayan, mahigit 30 years na po yata sila, ang mga party list. Panahon po ni dating Presidente Corazon Aquino, nagkaroon na po, nakapasok na po yung mga party list. Napakasarap pong buksan ang libro ng mga party list ng mga makabayang black, kung saan po nila dinadala ang daan-daang milyon na nakukuha ang pondo nila taon-taon sa atin. Ano mga programa at proyekto niyan? Mga kababayan, tingnan po natin ang mga, pagka ang Vice President po, mga kababayan, talagang kailangan po linisin na po talaga yan, lalong-lalo sa korupsyon. At dapat po talaga dyan, hindi na pahawakin yan ng mga proyekto. Mahirap po. Pinagkakakitaan po ng mga congressman yan eh. At lalong-lalo po na nagbitiw na speaker. At lalong-lalo rin po yung nagtatago na sa Amerika na si Saldico. Umano. Ginagawa po nilang gatasan yan. The best way niyan, talagang hindi mo na sila pahawakin yan. Ni isang proyekto. Kailangan po, sila po'y manatili na lamang na legislative. Nagbabalangkas at gumagawa ng batas. Hindi po para manggatas ng pera ng bayan sa mga proyekto na ginagawa ng DPWH. Hindi po ba? At syempre, kailangan mong bantayan ng DPWH. Katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hands-on ka. Kaya nga napakaraming natapos na. Build. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, kahit po nag-resign ang isang speaker, wala pa po tayong mapapala dyan dahil wala pa naman po isusuka yan at hindi pa naman po magbabalik yan ng mga ninakaw nila sa pera ng taong bayan umano. Hindi po ba? Balita pa lang po yan. Wala pa pong aksyon at investigasyon po yan, mga kababayan. Pero umaasa naman po tayo. Dahil tayo po ay umaasa na ang panahon po ay mabilis lamang. Napakabilis ng panahon. At yung panahon pong iniintay natin, lalong-lalo na po pagka isang Duterte na po ang Pangulo, diyan po matutuldukan at magsusuka po yan. Magsusuka ng pera ng taong bayan na mga pinagnanakaw po nila at baka makulong pa. At karamihan naman po dyan, ina-expect na po natin, lalong-lalo po ang speaker, at lalong-lalo rin po ang Saldico na may mga private jet. Anytime pwedeng lumipad. Hindi po ba? Ganon din po ang pamilya Marcos. May mga private jet din po yan. At napakarami rin pong bahay nila sa labas ng bansa. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribes, mabuhay po kayo mga kababayan. Thank you po. At syempre po, shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyo pong lingkod. Shoutout po kay na Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguesa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Bay Chichioko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal po natin at panalangin na maingatan po ang ating Pangulo at ang ating Vice President at ang pamilya Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan. At makabalik na rin po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sa ating bansa. At syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganun din po mga tambay, tayo po'y mag-ingat at magdasal na maingatan po ang ating mga sarili at ang ating buong sambahayanan. Thank you po mga kababayan. Konting tiis na lang po mga kababayan. Malapit na po. Dumapo po ang agila ng Mindanao sa palasyo ng Malacanang. Thank you po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.